Hi guys! Ngayon, isi-share ko naman sa inyo ang kumpletong list of requirements pag kayo ay mag-comply sa inyong SSS AKOP ngayong taong 2024. So, isa-isahin natin ang lahat ng mga requirements kung anumang klaseng pensioner kayo. Pero bago yan guys, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. So, ito yung list of required documents and manner of compliance for the AKOP program. So, kung kayo ay mag-a-apply through personal appearance, ayan. So, pag kayo mag-a-apply sa mismong SSS branch, so guys, ito yung requirements na dadalhin ninyo as a retirement or death pensioner. So, yung unang requirements ninyo is the AKOP form. So, pwede namang mag-download kayo online at pirmahan nyo na ito or fill upan nyo na ito bago kayo pumunta sa SSS branch, or pwede ding doon na mismo kayo manghingi ng AKOP form sa mismong SSS branch. Then, pangalawa is present your IDs. So, kung wala kayong primary ID, at least 2 secondary IDs. So, again, pag halimbawa primary ID yung hawak niyo or meron kayo, so okay na yan kahit isang primary ID lamang. Pero kung wala kayong primary ID, so at least 2 secondary IDs. Then, para naman sa mga total disability pensioner. So, dahil kayo ay disabled or may disabilities, so of course, hindi kayo pwedeng punta sa mismong SSS branch. Kung kaya nakalagay dito is not applicable. Then, para naman sa mga dependent children under guardian, so ito yung mga nagpipensyon na mga minor pa na under guardianship. So, tulad sa akin guys, nagpipensyon ako dahil sa anak ko. So, dahil minor pa siya, so ako yung guardian niya, so ako yung nagpipensyon. Ito naman yung mga requirements niyo kung kayo ay dependent children under guardian. So, kailangan yung unang requirement sa inyo is submit duly accomplished AKOP form. So, yung AKOP form. Pangalawa is magdala kayo ng ID. Ganun din guys. So, ganun din kung primary, kahit isa lang. Pag secondary ID naman yan, kailangan 2 IDs. Then, kailangan nyo din magdala ng birth certificate ni baby pag once na di pa siya nag-aaral. Pag malaki na yung dependents at may school ID siya, so dalhin nyo na rin yung school ID. Ayan, so yan yung mga requirements pag once na mag-walk-in kayo mismo sa pag-apply or pag-comply ng inyong SSS AKOP. Paano naman sa total disability pensioner? So, kung kayo ay total disability pensioner, so to the medical evaluation center naman sila. So kailangan nyo din ng AKOP form. Then, mag-present din kayo ng ganung ID. At saka submit a copy of your medical document to support the disability benefit. So, dito naman guys, if necessary lamang. So, halimbawa, okay ka na. So, pag ganon, kailangan na ng medical document. Depende yun sa medical evaluation ninyo. Next naman is, dito sa AKOP through representative. So, dito guys, pag once na hindi kayo pwede yung pasa ng AKOP, so pwede namang mag-utos kayo sa kamag-anak ninyo. Ito yung AKOP through representative. Ayan, so yan yung gagawin niyo pag halimbawa hindi kayo pwedeng makapag-comply ng AKOP dahil busy kayo o kaya di kayo pwede. So, pwede namang through representative. So, ano yung mga requirements? Dito, pag kayo ay retirement or death pensioner, ang requirements is AKOP form. So, dito guys, kailangan yung AKOP form is na-sign or napirmahan or na-fill out ito ng mismong pensioner. So, dapat sila mismo ang mag-fill out o mag-sign nito. Then, para naman sa mga pensioner na hindi na makapag-sign, so, kailangan nyo na lang i-affix yung fingerprint. Ganun din guys, ID. So, dahil nag-utos lang kayo sa inyong representative, so, kailangan may ID din siya at kailangan din na may ID din kayong ipadala. So, ganun din, at least 1 primary ID kung primary ito. Then, 2 secondary IDs kung ito ay secondary.
Next requirements naman is chest level photo or snapshot of the pensioner holding a newspaper wherein the headline and the date of publication are prominently displayed or having a background news scroller or ticker on the TV showing the news headline and date. So dito dapat hawak nyo under chest level yung newspaper. So kung ang newspaper ang gamitin nyo guys, so dapat under your chest level. And then dapat kita yung date. Ang date is updated. Then pag halimbawa naman hindi makapag-hawak yung mismong retirement or death pensioner. So kung halimbawa nasa hospital siya, so of course kailangan nyo din mag-submit ng copy of certification from institution where the pensioner is confined, such as retirement home or penitentiary, nursing facility, hospital, correctional institution, rehabilitation center, at kung ano pa man. Ayan, so kailangan pa rin yung mag-submit ng copy of certification kung halimbawa yung retirement pensioner or death pensioner is na confined. Next naman tayo for total disability pensioners. So ito naman yung kailangan yung requirements na isubmit. So ACO form. Then ganoon din guys, kailangan yung form is na-fill upan na ito, na pirmahan na ito ng mismong pensioner. Then ganoon din ang pensioner kung hindi na makapagpirma, so fingerprint na lang. And then yung mga IDs. Then ganoon din dito sa total disability pensioner guys, parehas lang yan. Ayan. But then dito, kailangan lang na as a total disability pensioner, kailangan medical document of pensioner is to support the disability benefit. Ayan. So ganun din siya dito. Then, para naman sa dependent children under guardian, dahil kayo ay guardian, so of course, hindi pwedeng ang minor is mag-utos o mag-ano ng representative para sa kanya dahil kayo ang guardian, kayo ang mismong mag-ayos ng compliance nitong akop ng dependent or no minor. Kung kaya ang nakalagay dyan is not applicable. Guys, itong requirements na ito is ganun din yung requirements dito for the pensioner residing abroad. Next naman is akop through email. So ito yung pinakamaganda sa lahat. So hindi nyo na kailangan pang pumunta sa SSS branch. Online lamang, mag-email lamang kayo kay SSS. So ito ang pinakamas madali sa lahat. Meron akong tutorial nito guys. So i-search nyo lang sa YouTube para mapanood nyo yung tutorial ko kung paano kayo makapag-akop online. I-search nyo lang ito sa YouTube. 2024 SSS Akop Online Jubes Vlog. Then lalabas na dyan yung tutorial ko kung paano kayo makapag-comply o makapag-file ng Akop through online. Then para naman sa mga OFW, so i-search nyo lang sa YouTube, SSS Akop 2024 Jubes Vlog OFW. Lalabas na din dyan yung tutorial ko. Dali lang pag online, kung kaya para hindi na kayo pipila at hindi na kayo mamasahe. So I suggest na mas okay online na lang kayo mag-apply sa Akop. So ngayon, Akop through email. So dito sa pensioner residing in the Philippines, so mag-i-email lang kayo sa mismong SSS branch na malapit sa inyo. Then sa pensioner naman na mga OFW, so ganun din, mag-i-email din kayo kung saan kayo belong na OFW. Or pwede din kayong mag-email sa mismong email nito. Ayan, so guys, ayan. Email na ito, dito kayo mag-email. So ito yung requirements para sa retirement or death pensioner pag online. So, una, ACO form. So, ipaprint nyo ito. I-download nyo ito online. So, meron din akong tutorial niyan. I-search nyo lang sa YouTube, ACO form, Jubes Vlog. So, lalabas na dyan yung tutorial ko kung paano kayo makapag-download ng ACO form at ang tamang pag-fill out nito. Then, next is your IDs. So, tulad din yan kanina sa aking mga nabanggit. Then, chest level o photo or snapshot of the pensioner holding a newspaper. So, katulad lang din yan kanina. Next is total disability pensioners. So, requirements naman para sa inyo. So, ganun din, ACO form, IDs, chest level of photo or snapshot of the pensioner. Of course, medical document of pensioner to support the disability
benefit. And guys, dahil ito ay online, so itry nyo munang walang medical document. Kung halimbawa naman is, nakadepende ito sa anong klaseng disability pensioner kayo. And paghanapan naman kayo ni SSS, so saka na lang kayo mag-submit din ng medical document. So, next is dependent children under guardian. So, dito naman, submit the ACO form. So, same lang din yan dito guys. Then, IDs, ID of dependent or school ID. Then, kung walang school ID is, so pwede ang PSA birth certificate. Pang-apat, chest level photo or snapshot of the newspaper. Dahil ito ay online, so of course, dapat ito ay soft copy. So, after nyo ito ma-fill out, itong mga forms, so pipicturean nyo yung IDs ninyo, and then yung mga requirements na meron kayo. So, dapat klarong-klaro, hindi malabo. Dapat maayos ang pagka-picture, hindi blurred. Kung hindi maganda yung specs ng cellphone ninyo, kung blurred or malabo, ipa-scan nyo na lang ito sa mga computer shop para mas malinaw, para klarong-klaro at 100% na ma-approve ni SSS dahil pag yan is blurred, di nababasa, malabo, is hindi yan i-approve ni SSS. Next naman is ACOP through mail. So, ipapadala nyo kay SSS. So, kung saan nyo gusto o saan kayo malapit na SSS, so doon nyo ipapadala ito. So, sa mga SSS branch niyo ipapadala ito. So, ito din yung mga requirements guys. Ganun din, ACO form, then IDs, tapos yung newspaper. Ganun din sa total disability pensioner, ganun din. Ng katulad kanina. And then dependent children, ganun din. Next naman is ACOP through video conference. So, request an appointment for ACOP through video conference via the appointment module in the SSS website. Ayan, so guys, para makapag-ACOP kayo through video conference, so request an appointment for ACOP through via the appointment module in the SSS website in your SSS account. So magpa-appointment lang kayo online. Then interview shall be conducted through any of the following. So pwedeng MS Terms, pwedeng ibang platforms, so depende kay SSS. Dapat nakahanda na rin yung mga scan copies or mga requirements ninyo dahil isisend nyo din sa email nila yung mga requirements ninyo after the interview. Then, pwede din kayong makapag-ACOP guys through home visit at home or hospital or penitentiary for pensioners residing in the Philippines. So, ayan, submit through email or through representative the letter request signed by the pensioner, relative, or guardian of the pensioner indicating reasons for visit. So, pwede kayong makapag-request guys ng through home visit na pag-apply ng ACOP. So, pupunta si SSS sa mismong bahay ninyo. So, applicable lamang ito sa mga may mga physical condition ng mga pensioner. So, kailangan lang din na mag-submit ng IDs and sketch of the place where visit to be conducted. So, magpasa kayo ng sketch kung saan yung mismong lugar ninyo na pupuntahan ni SSS. Then guys, dito sa list of required documents for reporting of death of pensioner. So pag once na namatay na yung pensioner, kailangan yung i-report yan. Kung kaya death of pensioner is reported through the branch or service office or foreign office. So kailangan nyo i-report sa mismong SSS branch. So lahat-lahat ng pensioner kung ito ay may nangyari sa kanila, kung sila man ay namatay, is dapat ito ay i-report ninyo. So, pumunta lang kayo sa mismong SSS branch malapit sa inyo. So, ganun lang guys sa mga requirements for ACOP compliance ngayong 2024. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos. Thank you for watching!